Cassandra's POV. Naging masaya ang naging hapunan ko kasamang mga kaibigan ko. Naging maingay ang hapagkainan namin. Nagugulat ako dahil nakikipagsabay ng asawa ko sa kanila. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti. Nakikipagbiruan na rin kasi ito. Bukas ay balak naming mag-bonding. Napili namin na mag-swimming. Nandito kami ngayon sa minibar sa bahay. May pinagawa kasi ang asawa ko para kapag pumupunta ang mga kaibigan niya, ay dito sila tatambay. Baby, mauna na ako sa inyo. I need to review some papers. Paalam nito sa akin. Okay love, aakyat din kami pagkatapos nito. Sagot ko sa kanya. Ang totoo ay beer lang iniinom namin. Pag ininom ba natin ang mga alak ni Sir, malalasing ba tayo? Tanong ni Talia na halatang may tama na. Natawa naman kami sa kanya. Alam mo Sisi, dapat umakyat na tayo para matulog. Sabi sa kanila ni Natasha. Inaantok na rin ako mga Sisi. Saad naman ni Marco. Tayo na, umakyat na tayo para makapagpahinga na kayo. Ani ko sa kanila. Inihatid ko sila sa magiging silid nila. Matagal na silang magkakaibigan, kaya natural na lang sa kanilang magkakatabi. Kung may kailangan kayo, tawagan nyo lang ako mga sis. Paalala ko sa kanila. Opo madam. Tumatawang sagot ni Talia na halata talagang lasing na't inaantok. Bye mga sisi, good night. Paalam ko sa kanila. Bye sis, I love you. And good night. Huwag mong lakasan ng hiyaw ha, baka umabot dito. Pagbibiro nila sa akin. Ha, soundproof pong room namin. Pabirong sagot ko na may halong katotohanan. Sana all. Sabay-sabay nilang bulalas. Lumabas na ako't pumasok na sa room namin. Wala pang asawa ko't sa tingin ko ay madami itong trabahong ginagawa. Naglinis ako ng katawan pagkatapos ko'y pumunta ako sa office niya. Pagpasok ko'y nakita ko itong natutulog na. Lumapit ako sa kanya't ginising siya. Love gising, lipat ka na sa room natin, sabi ko sa kanya. Sorry baby, nakatulog ako. Hinintay mo ba ako? Opo, kaya tayo na. Bukas mo na ulit tapusin yan, sabi ko sa kanya. Humikabit at tumayo na lumapit ito sa akin at tinalikan ako sa noo. Let's go baby. Ayan ito sa akin. Naglakad kami palabas ng office niya. Pumasok kami sa kwarto at natulog na. Itong gabi na walang nangyari sa amin. Pasalamat din ako dahil para makapagpahinga kami at ang mga katawan namin. Higit pa sa sapat ang init ng yakap niya sa akin habang natutulog kami. Siguro ay sobrang pagod ito dahil nakatulog kaagad to. Ako naman ay pumikit na rin para matulog. Maaga pa akong gigising bukas para ipaghanda ang gaganapin naming bonding ng mga kaibigan ko. Hindi tuloy maalis sa labi kong ngiti habang naalala kong nandyan lang sila sa kabilang silid. Ang tagal kong inasam na makita ko sila ulit. Kinabukasan ay maaga ako nagluto ng breakfast kahit na may kasambahay kami ay may gusto ko pa rin na ako nagluluto. Mag-aalang naman na trabaho kaya ayos lang. Pagkatapos kong magluto ay tumawag ako sa Iloilo para alamin ang lagay ng bake shop. Lately ay naging busy ako kaya hindi ko na sila gaanong natatawagan. Una ko munang tinawagan si Tita Nelia. Good morning po tita, kamusta po kayo? Tanong ko sa kabilang linya. Hello anak, good morning. Kamusta kayo dyan? Nahihimigan kong kasiyahan sa boses ni tita. Maayos naman po kami tita, sagot ko sa kanya. Pinipilit ko na hindi pumiyok ang boses ko dahil sa totoo lang ay ako lang naman ang hindi okay sa amin. Kilala kita kasi, ako na nagpalaki sa'yo. Alam ko na may problema ka. Aniya sa akin. Tama si tita, wala akong may tatago sa kanya dahil siyang nagpalaki sa akin. Tita, hindi pa rin niya ako tanggap, sabi ko dito. Hanggang ngayon ay ayaw niya pa rin sa akin para sa anak niya. Malungkot na pahayag ko kay Tita Nelia. Alam ko na hindi magiging madali anak, pero kayanin mo. Parte na yan ng buhay ninyo. Sana'y huwag kang mag-atubiling sabihin sa asawa mo ang lahat na nangyayari sa'yo. Saad nito sa akin. Ang hirap pala tita, kahit pala anong gawin ko't hindi niya kayang i-appreciate. Pero hindi ako susuko tita, kakayanin ko to. Sabi ko dito para hindi na ito mag-isip at mag-alala sa akin. Kilala ko ang tita ko. Kahit hindi niya sabihin na apektado siya sa lahat na nangyayari sa akin palagi. Basta kapag kailangan mo ko anak, tumawag ka lang. Nandito lang palagi si tita. Paalam niya sa akin. Opo tita, ingat po kayo dyan at alagaan niyo po yung sarili niyo. Uuwi po kami kapag naging maluwag ang schedule ni Thor. Saad ko dito. Kayo rin anak, ingat kayo.
Sobra ko na kayong namimiss ng mga apo ko. Kami rin po, tita. Namimiss ka po namin. Bye po, tita. Paalam ko dito. Sige anak, bye. Paalam nito sa kabilang linya. Sunod kong tinawagan ay si Jane dahil siyang in charge sa ibang branch ng bake shop. So far naging maayos naman ang lahat. Tinabi ko na muna ang lahat ng mga gamit ko dito sa sala at umakyat ako sa itaas para i-check ang mga anak ko. Nang magising ng lahat, kami ulit ang magkakasalo sa hapagkainan. Naging maayos ang agahan namin. Pumasok naman ang asawa ko sa trabaho. Ako naman ay tumulong sa mga kaibigan ko sa pag-aayos ng pool. Sigurado ako sis kapag nalaman nilang asawa ka ni Sir ay magugulat ang mga empleyado doon sa office, sabi ni Talia. Oo nga sis, alam mo bagay na bagay talaga kayo ni Sir. Kaya pala mainit laging ulo niya kay Kenji dahil gusto ka niya, sabi ng mga ito. Nagsiselos kasi siya kay Kenji. Ang totoo kasi boyfriend ko siya noon pa man. Matagal namin tinagong relasyon namin sa inyo. Kwento ko sa kanila. Kaya pala, in fairness ang galing niyo magtago ng relasyon. Kaya nga it's so nakakakilig. Naghahampasan pa sila habang nagsasalita. Ngayon alam ko na kung bakit Tise ang name na negosyo ni Sir, sabi ni Natasha. Kasi Thor and Cassandra pala yun. Nagtaka nga kami kung bakit hindi JT, kung si Miss Jamaira ang girlfriend niya. Pero alam mo, ilang araw mula nang umalis ka sis ay nakita naming lumabas sa office ni Sir si Jamaira na magang-magang mata at parang wala sa sarili. Pagkukwento ni Marco. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Kapag naalala ko itatanong ko sa asawa ko, wala kasi itong naikwento tungkol kay Jamaira. Pero balita ko buntis ngayon si Jamaira at malapit ng mga anak, sabi naman ni Natasha. Nakita ko siya sa Iloilo pero hindi kami nakapag-usap. Ang buong akala ko pa nga'y asawa siya ni Thor. Pagbibigay alam ko sa kanila. Pero matanong ko lang sis, pwede mong sagutin pwede ring hindi. Kailan kayo kinasal ni Sir? Ngumiti ako sa kanila. Secret. Naaliw na sagot ko sa kanila. Sige na sis, please. Pamimilit sa akin ni Talia. Secret lang to ha, hindi kami kinasal pero mag-asawa kami. Sabi ko sa kanila. Ha? Meron bang ganun? Nagtatakang tanong nila sa akin. Meron at tanging asawa ko lang gumagawa. Hay naku, hindi ko inaasahan na may isahan niya ako. Pinapirma niya lang naman ako ng marriage certificate. Wala akong kaalam-alam sa ginawa niya. Ayun, naging asawa ko siya nang wala akong kaalam-alam. Bago ako mag-resign ay mag-asawa na pala kami. Kwento ko sa kanila. Kita kong gulat sa mga mata nila. Katunayan ay natulala pa sila. Hindi siguro sila makapaniwala sa ginawa ng asawa ko. Pwede na kayong gumalaw, sabi ko sa kanila. Sabay tapik sa pisngi nila. Wow, ang haba talaga ng hair mo sis. Biruin mo yon, naisip ni Sir na itali ka na sa kanya kaagad. Ewan ko nga doon, nung nakaraan ko lang din nalaman na kasal kami. Saad ko sa kanila. Nakita ko ulit ang pagkagulat sa mukha nila pero kagad din namang nawala. Pero alam mo, ang sweet pala ni Sir no, malayo sa personalidad niya kapag nasa office. Sabi naman ni Marco. Alam mo sis, ganun na mga lalaki. Masusungit pero sobrang sweet at caring. Saad naman ni Natasha. Ganyan din ba si Ahmad? Tanong ko sa kanya. Ngumiti ito kaya alam na namin ang sagot niya. Sinimulan na namin mag-swimming party. Bandang 3:00 ng hapon kami nagsimula. Malilim na sa pwesto ng swimming pool dahil sa mga puno ng kahoy. Ang lawak ng bahay namin, masasabi kong kasing laki ng mansyon nila. Habang nagkakasiyahan kami ay may bigla na lang dumating at nagulat ako dahil si Aurorang nandito. Wow, ang sarap ng buhay mo. Enjoying with your friends. Bungad na sabi niya sa akin. Umahon ako at ganun din ang mga kaibigan ko. Wala kang pakialam kung gusto naming magsaya. Kalmadong sabi ko sa kanya. Gold digger ka talaga. Galit na sabi niya sa akin. Hoy babae, huwag mo masabihan na gold digger ang kaibigan namin. Baka gusto mong ubusin ko yung buhok mo, sabi ni Marco dito. Oo nga, at sino ka ba? Isa ka siguro sa mga desperadang babae na may gusto kay Sir. Dagdag pa na sabi ni Talia. How dare you to call me desperate? Galit na sabi nito kay Talia. Bakit? Totoo namang desperada ka. Nakikipag-away na sila kay Aurora. You witch! Sigaw nito sabay hablot sa buhok ni Talia. Kami naman ay inaawat namin sila. What's going on here? Napatigil kami na marinig namin ang boses ng asawa ko. Mabilis na tumakbo si Aurora at yumakap dito. Umiiyak na rin ito ngayon. Thor, pinagtutulungan nila ako!
Pag-iinarte nito, tumingin sa akin ng asawa ko at matalim kong sinalubong ang tingin niya sa akin. Nakita ko na pilit niyang inaalis ang kamay ni Aurora sa katawan niya. Nagbilang ako na para bang may suot akong relo. Nakangisi na rin ako sa kanya. Aurora, hindi nila gagawin yun ng walang dahilan. Sabi ng asawa ko sa artistahing babae. Kinakampihan mo sila? Umiiyak na tanong niya kay Thor. At sinong kakampihan ni Sir? Ikaw? Gigil na sabi ni Marco. Nakita ko naman na siniko kong dalawa si Marco. Ang mabuti pa, iuwi mo na yung babae mo. Kalmadong sabi ko sa asawa ko. Baby, tawag niya sa akin pero hindi ko siya pinansin at pumasok ako sa loob ng bahay. Umalis ako doon para ikalmang sarili ko. Sobrang naiinis at nagseselos ako. Bigla na lang kasing uminit ang ulo ko. Parang gusto kong tanggalan ng mga brasong malanding babaeng yon. Ang galing niya umarte. Habang pinapakalma ko sarili ko, yumakap sa akin ng asawa ko. Sorry baby. Bulong niya sa tenga ko. Nakakainis ka. Bakit ba ang lakas ng karisma mo sa mga babae? Hinampas ko to sa inis ko. Ouch baby. Ayan ka na naman. Reklamo nito sa akin. Nasaan na siya? Bakit hindi mo siya kasama? Umuwi na siya baby at bakit ko naman siya ihahatid? Mas naniniwala ako sa asawa ko. Sabi nito sa akin. Hinapit niyang bewang ko, tinalikan niya ako sa labi. Naging maalab ang halikan namin. Natigil lang kami nang biglang dumating si Cindy. Sorry po. Hingi ito ng paumanhin bago tumakbo palabas. Let's go na baby. Baka hinahanap na tayo ng mga friends mo. At pupunta pala dito mga boyfriend ng friends mo. Pagbibigay alam niya sa akin. Talaga love? Sigurado ako matutuwa sila. Sabi ko dito. Tingin ko rin baby. Baby ang hot mo sa suot mo. Bulong niya sa akin. Tumigil ka love ha at please lang pakalmahin mo yan parang manunuklaw kasi. Tumatawang sabi ko sa kanya. Kasalanan mo kasi baby. Nauna na akong bumalik sa mga kaibigan ko. Hindi ko rin sinabi sa kanila na pupunta ang mga boyfriend nila. Naging masaya ang naging pool party naming magkakaibigan kasama mga partner namin. Panay tukso din namin kay Marco dahil sumama din ang manliligaw niya. Hindi ko alam kung anong sinabi ng asawa ko kay Aurora pero sana'y tumigil na ito sa paghahabol sa asawa ko. Ngayon ang balik namin sa mansyon. Kung ako lang ang masusunod ay wala talaga akong balak na bumalik pa doon. Pero panay tawag na kasi ng mommy niya at kinukulit na kami dahil namimiss na daw nitong mga apo niya. Baby, ipapahatid ko lang kayo pagkatapos ipapasok na ako sa opisina. Okay lang ba kayo doon? Yes love, okay lang kami doon. Sagot ko sa kanya para hindi na siya mag-alala pa. Call me if something happen. Paalala pa nito sa akin, ngumiti lang ako sa kanya. Mabilis itong lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. I love you baby, bulong nito sa tenga ko. Niyakap ko naman siya ng mahigpit. I love you too love, sagot ko sa kanya. Ngumiti at tinalikan ako sa labi. Bumitaw na kami dahil nag-aalala ko magustot ang suot niya. Kasalukuyan ko kasi inaayos sa mga gamit ng bata. Ang mga kaibigan ko naman ay umuwi ng maaga dahil may pasok pa sila sa trabaho. Sa totoo lang nababagot din talaga ako. Sanay kasi ako nagtatrabaho. Namimiss ko na tuloy ang office ko sa Iloilo. Habang nasa biyahe kami ay tahimik lang ako at hinahayaan ko lang sila na magkulitan. Nabigla pa nga ako dahil bigla na lang hinawakan ng asawa kong kamay ko. Are you okay baby? Tanong niya sa akin. Yes love, sorry inaantok lang ako. Sagot ko sa kanya. Totoo talagang nakakaramdam ako ng antok. Pwede kang matulog mamaya. Marami ang mag-aalaga sa kambal kaya pwede kang magpahinga sa kwarto natin. Saad niya sa akin. Okay love, maikling sagot ko sa kanya. Nang makarating kami ay pumasok muna siya saglit sa mansyon at sinabi sa mga kasambahin nila na alagaan ng kambal. Sa totoo lang ay nahihiya ako pero ang bigat talaga ng talukap ng mga mata ko. Si Cindy na munang bahala sa kanila. Pasalamat ako dahil wala ang mommy niya. Pagdating namin, umakyat ako sa kwarto namin. Nag-set din ako ng alarm para magising ako sa tamang oras. Iniiwasan ko rin kasi na may masabi sila sa akin. Nagising ako ng 11 ng tanghali. Mabilis akong bumaba para puntahan ng mga anak ko. Mula dito sa itaas ay tanaw ko silang naglalaro sa baba. Hindi pa ako tuluyang makababa nang may nagsalita sa likuran ko. Bakit ka pa bumalik dito? Sanang kambal na lang ang nandito. You're not welcome here. Hindi ka gusto ni tita, sabi sa akin ni Aurora. Aurora, ayaw ko ng gulo and please, wag sa harapan ng mga bata. Mahinahong sabi ko sa kanya. Wag mo akong turuan. Kahit kailan hindi ka magugustuhan ni tita, lalo na't galit siya sa ginawa mo sa akin kahapon. Nakangising sabi niya. Napaisip naman ako at sa tingin ko'y gumawa na naman siya ng kwento para sirain ako sa mga mata ng magulang ni Thor.
Nagkibit-balikat na lang ako at bumaba sa hagdan. Pumasok ako sa kusina para sana tumulong sa pagluluto pero nasa kitchen ng mami ni Thor. Magandang tanghali po madam, ani ko sa kanya. Hindi ito sumagot at mabilis itong lumapit sa akin. Isang maluntong na sampal ang binigay niya sa akin. How dare you na ipahiya si Aurora sa harap ng mga kaibigan mo? Pinakasalan ka lang ng anak ko pero kung umasta ka, akala mo kung sino ka na. Galit na sabi niya. Nanatili ako sa kinatatayuan ko, tumingin ako kay Aurora at nakita ko nakangis ito sa akin. Wala akong sinayang na oras, mabilis ko siyang nilapitan at sinampal. Ouch! Tita, she slapped me! Parang batang sumbong niya sa mami ni Thor. Bagay yan sa mga tulad mong sinungaling. Inis na sabi ko, bago lisanin ng kusina pero hindi pa ako nakakalabas nang may humila sa buhok ko. Kahit hindi ko lingunin ay alam kong si Aurora ang may gawa. Kung ako sa'yo, bibitawan ko na. Huwag mong hintayin masaktan ka pa. Babala ko sa kanya. At sa tingin mo natatakot ako sa'yo? Matapang na sagot niya sa akin. Walang sisihan. Sabi ko sa kanya bago ko siya sipain. Tumalsik ito't kita kong gulat sa mukha ng mga kasama namin. What the heck is going on here? Boses ng daddy ni Thor. Tito, sinipa niya ako. Umiiyak ito habang nagsusumbong sa daddy ng asawa ko. Leave now. Seryosong utos ng daddy niya. Sinalubong kong tingin niya. Hindi ako nagpaliwanag. Lumabas ako sa kusina at tinawag ko sila Cindy kasamang mga bata. Lumabas kami sa bahay at nag-abang ng taxi para makauwi na kami. Alam ko na wala akong laban kay Aurora dahil gusto nila ito. Hindi ako tumawag sa asawa ko at mas pinili ko ng manahimik na lang. Hihintayin ko na sila mismong magsabi sa asawa ko. Pilit kong pinapakalmang sarili ko. Narinig kong nagriring ang phone ko at nakita kong asawa ko nang tumatawag. Hindi ko to sinagot. Ayaw ko marinig ng mga anak kong ang maaaring pag-usapan namin. Nang makarating kami sa bahay, ay kaagad akong pumasok sa kwarto at nagpaalam muna ako saglit kay Cindy. Pagpasok ko sa silid namin ay sinagot ko ng tawag niya. Hello, sabi ko dito. What did you do? Galit na tanong niya sa akin. Medyo nasaktan ako dahil yun ang bungad niya sa akin. Anong gusto mo na gawin ko? Hayaan ko nasaktan ako? Matapang nasagot ko sa kanya. Narinig kong pagbuntong hininga nito. Bakit hindi niyo nalang pinag-usapan ng maayos? Pwede ba, Thor? Kung tumawag ka para sermonan lang ako, tumigil ka na. Pwede ba? Nainis na sabi ko sa kanya. Mali kasi hindi ko na siya pinatapos na magsalita. Agad kong binaba ang tawag. Napaiyak ako sa sobrang inis ko sa kanila. Nang maging okay na ako'y kagad akong inasikasong mga anak ko. Napatulala na lang ako sa sobrang inis ko. Hindi ko kasi akalain na maniniwala si Thor sa kanila. Sino ka ba? Hindi ba't asawa ka lang niya? Sa papel, dagdag pa ng utak ko. Hindi ko maiwasang mag-isip ng mga hindi maganda. Lalo na ngayong ilang sandali pa'y bumukas ang pinto at pumasok ang asawa ko. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Hindi mo ba naisip ang magiging resulta ng ginawa mo? Alam mo ba na balak kanilang ipakulong? Tuloy-tuloy na litanya niya sa akin. Tumingin ako sa kanya. Sinalubong niya ako ng galit na mata. Bakit ka nandito? Doon ka dapat sa kanya. Hindi mo malang tinanong kung okay lang ba ako. Mas naniwala ka sa kanila kahit hindi mo pa alam ang side ko. Sige na, umalis ka na't hayaan mo ko. Kung gusto nila akong ipakulong, hayaan mo sila. Seryosong sabi ko sa kanya. Wala itong sinabit kagad na nilisan ang silid namin. Pagalis niya doon bumagsak ang mga luhang pilit kong nilalabanan. Yun lang bang dahilan ng pag-uwi niya ng maaga? Napapikit na lang ako. Ano bang dapat kong gawin? Tanong ko sa sarili ko dahil gulong-gulo na naman ako. Tahimik ako umiiyak dito sa kwarto namin. Iniisip ko kung anong dapat kong gawin. Tumayo ako at pumunta sa banyo. Naghilamos ako pagkatapos ko'y pumunta ako sa closet dahil magpapalit ako ng damit. Habang kumukuha ako'y bigla na lang may yumakap sa akin. Sorry baby. Pabulong na sabi sa akin ng asawa ko. Lalo akong naiyak dahil bumalik siya. Akala ko talagang naniwala siya sa sinabi nila tungkol sa akin. Napahagulol ako kaya mas niyakap pa niya ako. I'm sorry baby kasi hindi kita pinakinggan at nagpadala ako sa init ng ulo ko. Nabigla lang ako dahil nasa ospital ngayon si Aurora at gusto kanyang ipakulong. Sabi niya sa akin, humarap ako sa kanya. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niyang gawin. Ipinagtanggol ko lang naman ang sarili ko. Hindi ko na kaya, love. Tao lang din ako't nasasaktan. Tiniis kong lahat para matanggap ako ng mami mo. Hinayaan ko siyang saktan ako dahil mas gusto niya si Aurora. At ako na isang gold digger na asawa mo, na pera lang ang habol sa'yo.
Hindi ko napigilan yung sarili ko dahil sa mga sinabi niya sa mami mo. Umiiyak na pahayag ko sa kanya. Nakita kong galit sa mga mata niya. Anong ginawa nila sa'yo? May di na tanong niya sa akin. Love, kinakabahan tawag ko sa kanya. Uulitin ko baby, anong ginawa nila sa'yo? Ayaw pa rin ng mami mo sa akin at palagi niya ako sinasampal. Umiyak na sabi ko sa kanya. Love, hayaan mo ng mami mo. Siguro gusto niya lang yung best para sa'yo. Ayaw ko ng gulo, love. No, hindi ako papayag na gawin nila yun sa'yo. Wala silang karapatan na saktan ka. Galit na, bulalas niya. Stay here. No matter what happened, ipaglalaban kita. Hindi ako makakapayag na sirain nilang pamilya ko. Sinabi ko na sa kanila dati na huwag kang gagalawin pero hindi sila sumunod. Love, parents mo pa rin sila. Hayaan na natin sila. Pagpapakalma ko sa kanya. Pero hindi ko na siya hinayaan pang magsalita dahil tumingkayad ako at hinalikan ko siya. Hindi ko nais na magkagulo sila at sapat nang nailabas kong nasa loob ko. At parang aware siya na hindi kami okay ng mami niya. Tumigil ako sa paghalik sa kanya at niyakap ko siya ng sobrang higpit. Mamuhay na lang tayo ng masaya, love. Uwi muna tayo sa Iloilo, sabi ko sa kanya. Okay baby, I think we need to go back to Iloilo. Nakangiting sabi niya. Bumitaw ito sa akin na tumawag sa sekretary niya para ayusin ang flights namin. Ako naman ay inayos ang gamit ng mga bata. Nang matapos ako ay sunod kong inasikaso ang mga anak ko. Paggabi na kaya sakto lang ang uwi namin. Nang nasa eroplano ako hindi ko inaasahan na makikita ko si Mean. Ate, namiss kita, sabi nito sa akin habang nakayakap sa akin ng mahigpit. Namiss din kita, Mean, nakangiting sad ko sa kanya. Masaya ako makita siyang successful na sa karir na gusto niya. Isa ng flight attendant si Mean. Pagkalapag namin ni dumiretso kami umuwi sa bahay namin. Bukas na lang kami pupunta sa bahay namin ng asawa ko. Bakit hindi niyo sinabing uuwi kayo? Tanong ni tita dahil hindi ito makapaniwalang umuwi kami. Biglaan lang po tita, sagot ng asawa ko. Lumapit si tita sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko na namalayan na umiyak na naman ako. Ayos lang yan anak, pabulong na sabi niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Namiss po kita tita, saad ko sa kanya. Ako rin anak, namiss ko kayo. Kumain na ba kayo? Tanong niya sa amin. Opo tita, tapos na po. Sumasakit ang ulo ko kaya umakyat kagad ako sa kwarto ko. Humiga ako sa kama ko at sobrang namiss kong amoy ng kwarto ko. Are you okay baby? Tanong sa akin ni Thor. Love, ikaw nang bahala sa mga anak natin, masakit lang ang ulo ko. Sad ko sa kanya. Okay baby, take a rest. Aniya sa akin. Hinalikan niyo muna ako sa noo bago ito lumabas. Pakaramdam ko'y sobrang pagod na pagod ako ngayong araw. Gusto kong i-relax ang isip ko at katawan. At kaya pinikit ko na ang mata ko. Thor's POV. Busy ako sa trabaho na makatanggap ako ng tawag mula sa mami ko. Hello ma'am. Sagot ko sa kabilang linya. Hello son. Please, kausapin mo yung asawa mo. May himig na galit sa boses niya. Why ma'am? What happened? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Sinaktan niya si Aurora at balak siyang kasuhan ni Aurora. Sad nito sa akin. Ang asawa ko ma'am? Hindi magagawa ng asawa ko yan. Pagtatanggol ko sa asawa ko. Nandito kami ngayon sa ospital. Sabi nito bago pinatay ang tawag. Napahilamos ako sa mukha ko. Shit, pinakalma kong sarili ko at mabilis akong lumabas sa office ko. Cancel all my meetings. Utos ko sa sekretary ko. Copy sir, sagot nito sa akin. Mabilis ako nagmaneho papunta sa bahay namin. Alam ko na hindi na ito mananatili sa mansyon kung may mangyari. Binati ako ng mga bata pero hindi ko sila pinansin. Mamaya ko na sila iintindihin dahil sa init ng ulo ko'y hindi ko nagawang kausapin ng maayos ang asawa ko na isa sa maling ginawa ko. Pumasok ako sa office. Shit, anong ginawa mo Thor? Tandaan mo asawa mo dapat pakinggan mo. Hindi ko maiwasang magalit sa sarili ko. Bumalik ako sa room namin at nagsorry ako sa kanya. Alam ko na hindi gagawin yun ng asawa ko ng walang dahilan. I'm sorry baby. Bulong ko sa kanya. Napatiimbagang ako nang malaman kong ginawa sa kanya ni Momit ni Aurora. Tama ako dahil hindi ugali ng asawa ko manakit o gumanti ng walang dahilan. Naisip niyang umuwi muna kami sa Iloilo at sa tingin ko'y makakabuti din yun sa amin. Habang nag-aayos siya ay lumabas muna ako. Kanina ko ba gustong sumabog sa galit? Mabilis kong tinawagan si Mom. Hello son, where are? Anong ginawa mo sa asawa ko?
habang wala ako. Answer me, mom? May diin na tanong ko sa kanya. Pilit kong pinapakalmang boses ko dahil ina ko pa rin siya. Anong ginagawang sinabi mo? Galit na tanong niya sa akin. Hindi ba kayo magsasabi sa akin ng totoo, mom? Okay, pakisabi kay Aurora. Subukan niyang idemandang asawa ko dahil ako makakalaban niya. Huling sinabi ko bago ko ibaba ang tawag. Hindi ako papayag na sirain nilang pamilya na kabubuo ko lang ulit. Sunod kong tinawagan ng sekretary ko nang maging maayos ng lahat ay umuwi na kami sa Iloilo. Hinayaan ko siyang magpahinga dahil alam kong pagod siya. Bumaba ako at kinausap din ako ni tita. May nangyari ba, iho? Seryosong tanong niya sa akin. Opo tita, at hindi po siya nagsasabi sa akin na may problema pala. Sagot ko dito. Sinabihan ko na siya pero pinili pa rin niyang ilihim sa'yo. Hindi niya nais na malaman mo dahil ayaw niya na magkagulo kayo ng mami mo. Ganyan kakamahal ni Cassie na kahit nahihirapan siya tinitiis niya para hindi ka mag-alala sa kanya. Sa mga sinabi ni tita ay parang nais kong umiyak pero hindi ko pwedeng gawin sa harapan niya. Sorry po tita, sorry po kung hindi ko siya naprotektahan. Ngayon na alam ko na hindi na ako papayag na may gawin sila sa asawa ko. Sabi ko kay tita, may tiwala naman ako sa iyo anak pero sa mami mo't sa Aurorang yun, wala. Naalala ko nung inalok nila ng malaking pera si Cassie para layuan ka lang. Ang akala nila pera lang ang habol ni Cassie sa'yo. Pero kalimutan na natin yun. Ang akin lang ay wag na sana nilang gawan ng masamang pamangkin ko. Mahabang litanya ni tita. Ako na pong humihingi ng tawad sa lahat tita. Ngumiti ito sa akin. Anong balak niyo ngayon? Tanong niya sa akin. Pag-uusapan po muna naming mag-asawa tita. Hinayaan ko muna siyang magpahinga. Sagot ko dito. Sige iho, magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka sa biyahe. Sagot nito sa akin. Sige po tita, kayo rin po. Umakyat na ako sa room namin at nakita kong asawa kong mahimbing na natutulog. Nakita kong umilaw ang phone ko at nang tignan ko'y tumatawag si mommy. Binaliwala ko to. Humiga ako sa tabi ng asawa ko at niyakap ko siya. Hindi ko hayaang mapunta sa walang binigay mong tiwala sa akin, baby. Pabulong na sabi ko sa kanya na kahit hindi niya naririnig ay gusto ko pa rin sabihin sa kanya. Sobrang mahal na mahal ko siya at hindi ko kaya na mawala siya ulit sa akin. Anong mangyayari ngayong alam na ni Thor ang ginagawang pagtrato ng kanyang pamilya kay Marie? Hanggang saan kaya niya magagawang ipaglaban ang pagmamahal niya kay Marie? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.